Magandang umaga po mga kasambahay. Ngayon po ay makakasama natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang spokesperson po ng Bureau of Fire Protection at hepe rin ng Public Information Service ng BFP. At dahil napapanahon ngayon ang pagtaas ng petrolyo, syempre pagdating po sa mga emergency, ang unang rumiresponde sa sunog at even sa mga aksidente ay ang mga responders. Pero ngayong tumaas ang petrolyo, ano ba naging epekto nito? Alamin natin mula po sa kanilang spokesperson, Sir Tony. Tony ang palayon ni Sir. Good morning po, Sir Tony. Yes, isang ligtas na umaga, Sir Ben, no? At welcome dito sa National Headquarters at maraming salamat rin sa pag-imbita ng on behalf of the BFP sa inyong programa. No, so yes po, ang BFP ay talagang committed po sa aming sinumpaang tungkulin na magligtas ng buhay at ari-arian. Kaya hindi lang po sunog ang nirerespondehan po ng inyong Bureau of Fire Protection. Kasama na dyan ang any emergency, kahit medical services, Yes, kahit disaster, kahit po sabihin natin mga man-made ba yan, including yung mga hazardous material or CBRN. Kaya maasahan nyo po ang walang patid na serbisyo mula sa aming tanggapan kahit tumaas man ang presyo ng langis or gasolina or diesel. Dahil doon, Sir Tony, ano ba, may epekto ba ang pagtaas ng gasolina sa pagresponde natin? Yes po, kasama rin sa aming mandato kasi hindi lang yung nabanggit ko kanina, no? It encompasses as well yung prevention campaign. Kaya yung prevention campaign, kasama na dyan yung pag-enforce ng Fire Code of the Philippines, gayon din yung mga fire safety education at yung mga fire safety training na ginagawa natin sa mga barangay. At sabihin natin medyo apektado doon sa prevention side dahil sa ating rekorida, yung pag-ikot ng mga fire trucks na may messaging doon. So we do away temporarily sa ngayon dahil nga sa pagtaas ng presyo ng nasabing fuel, pero meron naman tayong alternatibo, no, tulad ng etong programa nyo, no, para maibahagi ang ating mithiin, no. At maraming salamat din pala sa inyong UNTV News and Rescue at hindi lang namin katuwang sa information dissemination, katuwang rin sa pagresponde, no, sa pagligtas ng buhay sa pamamagitan ng inyong fire truck at emergency medical services. So maraming salamat po at katuwang rin tayo sa pagpadala o pag-inform sa ating community patungkol dito sa safety campaign at yung ating fire safety education, lalo na, no, sa paggunita nga ng Marso bilang Fire Prevention Month ay yung aming yung tema, no, na sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. So yun po yung ating tema sa taong ito at yun po ang ating talagang panawagan sa pagkakaisa at pagtutulungan para mas maproprotektahan natin ang ating ari-arian, lalo na ang buhay, no, ang ating pamilya. Pero nagkaroon po ba ng adjustment ngayon dahil syempre nag-declare din po ang Pangulo na magtipid? Nagkaroon din po ba ng adjustment in terms of operation din ng BFP? Sa operation, pagdating sa responde ay talagang dati na, no, ang ating ginagawang standard operating procedure kung saan nag-observe tayo ng mga running card system, no. Kaya kung naririnig nyo kung tuwing may sunog, mayroong mga sinisigaw or mayroong nauulat na first alarm ang inabot, second alarm, third alarm, hanggang fourth alarm, fifth alarm, tapos magiging Task Force Alpha, Bravo, Task Force Charlie, Task Force Delta, Task Force Echo, hanggang General Alarm. So yun po ay may katumbas na number of fire trucks po mula sa aming ahensya, no. At iba pa yung mga responding unit na sa iba't ibang volunteer group, ganun din po halimbawa sa UNTV News and Rescue, no. At gayon din iba pang mga company fire brigade at mga barangay natin, mga DRRMO sa bawat LGU. So on our end, pagdating sa operation ay hindi natin i-compromise yung effectivity ng aming pagresponde. Pero at the same time ay kino-consider natin yung efficiency naman sa pamamagitan ng pre-fire planning at saka sa pamamagitan rin ng assessment sa pagresponde. Ilang kailangang fire truck ba? So hindi rin natin kailangan i-over ang responding unit natin sa certain sunog, no, or certain incident. Kaya doon po ang pumapasok yung proper assessment
sa mga fire incident natin. Sa operation ay makakasiguro na hindi yan maantala. Pero doon sa nasabi nating rekorida, ay medyo doon kami medyo nagbawas. Oo. Pwede naman magrekorida kung halimbawa naglalakad yung mga ating mga personnel, ginagawa pa rin natin yon. Lalo na kung within the premises of the fire station, kung saan pwedeng maglakad no ang ating mga personnel at malapit lang naman sa stasyon at pwede tayong mag-conduct doon ng mga house-to-house survey kasi bahagi rin po ng aming programa yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Tsaka yung pong social media, I think talagang ni-utilize nyo ngayon. Yes po, hindi lamang social media, yung quad media nga, no? So lahat po ng kaparaanan ay pinaparating natin lalo na para maiparating natin ang madalas nagiging dahilan ng sunog, yung kulang sa kaalaman. So sa pamamagitan ng quad media ay madagdagan ang kaalaman ng bawat isa patungkol dyan sa mapinsalang sunog. No, mapinsala, hindi nga lang sa ari-arian. Marami nang nasawi. As of now, ang recorded namin na fatalities dito ay umabot na sa 76 no, as to date mula January 1. No, at gayon din yung salot sa kaunlaran, no, at hanap buhay kahit yung sa ating source of living ay naapektuhan. So yan po ang aming talagang panawagan, no, sa pamamagitan nga ng pagdagdag din ng hindi lang kaalaman, kasanayan din. No, at hangga't maaari yung kapabayaan, no, isipin na lang natin pag once may nangyaring sunog sa inyo, subukan niyo na lang isipin or halimbawa i-visualize lang natin. Ayaw natin 'yan, no? Pero i-visualize natin or imagine natin na what if may mangyaring sunog sa pinundar ko na bahay na ilang taon, no? At sa isang iglap lang ay mawawala. Ito ay very worst nightmare na. Kaya mas mainam po pagdating sa mapinsalang sunog, wag na natin hintayin bago tayo kumilos. No, maging alerto, maging alisto, tayo po ay makiisa sa panawagan ng inyong BFP at yun po mas mainam talaga ay maiwasan ang nasabing mapinsalang sunog na ito. Sabi nga ng mga matatanda, Sir Tony, manakawan ka na daw, wag ka lang masunugan. Diba? Kasi may bahay ka pa, wala lang gamit. Pero nasunugan ka, maring wala lahat ng gamit, ang pinaka-worst, baka may mamatay pa. So yun yung mga kasabihan ng matatanda. Sir Ben, no? Pero kung ako tanungin niyo, Sir Ben, parehas. Either of the two ay wag nang parehas. Opo. Speaking of yung sa Responde, kasi may mga nakita rin kami, Sir Tony, na mga nag-post na rin sa social media, mga volunteer group ng mga fire brigade na nagsabi sila na medyo mababawasan din yung kanilang, siguro yung distance ng kanilang re-respondihan dahil nga dito sa pagtaas ng petrolyo. So may magiging epekto po ba ito or kung magiging may epekto ito sa operation, paano po tayo mag-a-adjust? So bahagi rin yan ng aming binanggit kanina, no, na sa aming standard operating procedure yung paano magtaas ng alarma. Kasi bawat alarma ay may katumbas sa number of fire trucks. Ngayon, ang aming programa na yan, ang aming SOP na yan ay in place na yan. Pero syempre mag-a-adjust tayo. Halimbawa, nag-tap ng first alarm ang isang ground commander. So minimum of 4 fire trucks from the BFP. Then kung titingnan natin, marami ang responding volunteer group at napakalaking tulong po ng ating mga katuwang sa pag-apula ng sunog, ang ating mga iba't ibang grupo, no? Mga volunteer groups, company fire brigade tulad ng UNTB News and Rescue, other community fire auxiliary group, at saka yung mga sa DRRMO natin, na bawat LGU may mga kani-kanilang fire trucks, kahit mga barangay natin may respective fire trucks sila. So kung makikita natin ngayon, dahil inobserve nila yung pag-responde nila sa certain area of responsibility lang nila, hindi na yung masyadong malayo. So i-assess pa rin po ng ating mga BFP kung ano ang dapat na alarma na iakyat, no? Kasi kung minsan kahit first alarm lang, 4 lang yung minimum na responding BFP unit, pero makita natin yung mga dumadayo or numiresponde na talagang may malasakit din talaga sa ating kababayan ay mahigit 4 yung outside of the BFP. No? Pero kung ngayon ay halimbawa 4 lang din, so maaring ang magiging adjustment natin dyan ay mas
itataas natin yung alarma. Mas kailangan ng mas maraming fire truck. Kasi meron din tayo mga fire truck sa ating mga volunteer groups na kung saan may mga tanker. So yung tanker kasi ay mas halimbawa mga 1,000 gallon, 1,500 gallons na tanker, mas sufficient po ang pag-relay ng water. No? So yan po ay masasabi natin ang sa pagdating sa responding unit ng BFP in place na yan. So kung pagdating sa epekto ng pagresponde ng ating mga counterpart, yung ating mga volunteer group, ay i-adjust natin ngayon sa alarm system. So yun po ang maaring maging epekto sa atin. Pero rest assured po ang ating mga kababayang Pilipino ay hindi maaantala, hindi mako-compromise ang pagresponde ng inyong BFP kung talagang kailangan po ang aming tulong. Hindi lamang sunog, no? Kahit po anumang klaseng sakuna. Last 2025, meron tayong naitalang 179 arson cases. No, may mga nagsasadya din talaga na panununog. Meron bang idea ngayon sa atin sa pagsugpo sa sunog na yung mga volunteer mabigyan ng subsidy, or meron bang ganong idea na lumalabas ngayon? Sir, meron po ba kayong idea or may ratio po ba tayo kung gaano ang dami ng mga volunteers kahit dito lang sa Metro Manila at yung sa atin sa BFP? Kumbaga, paano natin sila nakikita na significant din yung kanilang contribution in terms of firefighting, fire suppression, and yung sa mga EMS response din? Yes po, halos yan, kung dito sa Metro Manila, halos ang force multiplication natin kung tawagin, times 2 yan. Times 2. No? Kung rumisponde kami ng 10, ay kayang tapatan ng mahigit 10. No? Pero usually, dan na tayo conservatively sa times 2. No? Although, previously, dahil wala pang or available, sufficient pa ang fuel at medyo mura pa, ay marami talagang dumadayo kahit malalayo. Pero dahil nga kung maapektuhan ngayon, siguro sabihin na natin na kung maapektuhan man, depende pa rin. I cannot speak on behalf of the volunteer group, no? Kasi nasa kanila pa rin po ang discretion kung gusto nilang responde. Pero ang pakikipag-ugnayan namin, Sir Ben, no, sa kanila ay lalo na yung mga barangay brigade natin, yung mga DRMO natin, as much as possible, pag dumayo, make sure na yung AOR or area of responsibility ay wag iwanan. Kasi hindi natin talaga maiwasan or ma-prevent na rumisponde ka, lumayo ka sa yung AOR at nagkaroon ng sunog doon naman sa lugar sa mo. AOR. Sino naman ang aasahan na re-responde? Kasi ang ating komunidad, syempre, yun yung priority talaga ng certain area. Pero sa BFP po kasi, hindi tulad ng mabanggit ko lang, no, ang kapulisan, pag may krimen, ang talagang in charge dyan ay yung certain city or municipality. Sa amin kasi, pagdating sa sunog, wala pong area of responsibility. Kahit anong lungsod, kahit anong bayan, kahit anong munisipyo, tatakbuhan yan ng aming responding unit sa pinakamalapit. Sa investigasyon na lang, no, doon po ang may AOR, kung sino po ang mag-imbestiga sa fire investigation, kasi kasama rin po yun sa aming mandato na imbestigahan lahat ng sunog na mangyayari dito sa ating bansa. Under yan sa Republic Act 6975 or yung DILG Act. So, yan po ang aming mandate. So parang kung pipikapin ko po yung paliwanag nyo, Sir Tony, parang hindi man kayo lumayo, at least yung tutukan nyo lang yung area ninyo na may mangyari dyan, nandyan agad kayo, masusupress agad yung sunog, maliit pa lang. Parang ganun ang point nung sinasabi ni Yes, Sir sir, Tony. exactly, no? Kasi banggitin din natin, sir, nabanggit nyo yan, Sir Ben, no? Ang stages of fire may 4. No, yung incipient stage, yung nagsisimula pa lamang, then may growth stage, then merong fully developed stage, at meron tayong decay na stage. So, ang karamihang sa sunog, no,
ay nagsisimula yan sa maliliit lamang. Yes. No? So sa incipient stage, mas mainam talaga ay sugpuin na. Kaya ang aming talagang goal dyan, hindi pa nagpo-fully develop, kahit dito pa lang sa growth stage, ay maagapan na natin. Makaresponde na agad ang pinakamalapit na istasyon. Kaya nga dito sa Metro Manila, pag tumawag kayo sa aming tanggapan, ay within 5 minutes ang aming mithiin na makarating agad, makaresponde agad sa mga nangangailangan ng tulong. Kasi magligtas ng buhay, ang pinakamahalaga dyan. At syempre yung ari-arian para hindi na siya lumaki at maging mapinsala, no, sa mga ibang kapitbahay pa, hindi na siya aangat pa, magiging conflagration. Kaya yan po ang iniiwasan natin. Pero ganun pa man, napapansin natin, lalo na dito sa densely populated area, marami talaga ang nagiging conflagration, lalo na pagdikit-dikit ang bahay, no, at Light materials. light materials at sorry to say, yung mga informal settlers natin na mga yung kanilang setting, no, ay talagang sobrang dikit-dikit at kasama na Sir Ben dyan, yung mga illegal na connection, no, yung mga nag-jumper. So, pag kuryente na ng jumper or illegal connection ang dumadaloy ang sunog doon, dumadaloy ang apoy doon. So, halos sinindihan na lang ng posporo yung lahat ng kabahayan na kung saan dumalo yung mga illegal na connection. Kaya yun yung isa sa mga challenges natin. Sir Tony, parang 'di ba nitong mga nakaraan magkakaroon ng subsidy sa mga jeepney drivers, mga nito. Meron bang idea ngayon sa atin sa pagsugpo sa sunog na yung mga volunteer mabigyan ng subsidy, or meron bang ganong idea na lumalabas ngayon? Sa pagkakaalam ko sa kasalukuyan, no, wala pa naman tayong ganong na programa, no. Although sa amin, meron na kaming ginagawang mga measures, no, mga proactive measures at saka mga preemptive measures, no, at saka iba pang mga hakbangin, no, mga hakbang na para in case talaga, no, wag naman na maubusan talaga ng supply ng fuel. Yun yung kinatatakot natin. Yes. No, kasi po talagang ang BFP ay equipment based. Yes. No, hindi po kami magiging effective, hindi po kami magiging successful kung wala ang kagamitan. Tulad ng mga fire trucks, ambulances, rescue vehicles, mga fire ladders, and among others. Kung tao lang ang re-responde, no, kung hindi wala kaming equipment, ay useless. Although sa pagligtas ng buhay, maaari, no, dahil po kailangan yung mga high angle rescue, kailangan yung mga urban search and rescue, pwede natin ituloy yan. Pero yung ating equipment sa lalo na sa mapinsalang sunog, ay naka-equipment based tayo. Kung wala na talaga eventually gasolina or fuel, so ano ang mangyayari sa ating mga responding unit? So hindi rin makatakbo. So wag naman hahantong sa ganon, no? So tayo po ay manalangin na hindi hahantong sa ganon, pero sa pag-supply po ng fuel sa kasalukuyan ay meron naman kaming ginagawang kaparaanan para tuloy-tuloy po ang serbisyo na inaasahan ng ating mamamayan. Dahil po pagdating talaga sa mapinsalang sunog, alam nyo, ang ating komunidad ay dapat nag-expect sila ng immediacy. Yes. No? At hindi lang immediacy, highest level of competence sa aming hanay. Ganon din yung mga katuwang natin na rumiresponde. Kaya our community really deserve the highest form of public service pagdating diyan sa ating ginagawa, no? Dahil pagdating sa pagligtas ng buhay at ari-arian, hindi pwede na. Yes. Dapat po with the highest level of competence po ang maasahan sa amin kasi napakahalaga, no, ang buhay po ng mga nangangailangan ng tulong from our agency, no, sa inyong BFP ay nakasalalay sa aming mga kamay. Kaya hindi pwede ano yan, i-compromise. Hindi rin pwede yung hanggang complacency lang. So dapat po talagang
highest level. At saka hindi lang buhay nung nire-respondihan, even buhay nung nagre-responde at ng mga kasamahan. Exactly Siyempre, po, dapat Sir Ben, no? considered Kasi din kasama yan sa pag-assess, no? Paano tayo makapag ligtas ng buhay kung tayo naman ang Mapapahamak. nasa tiyak na kapahamakan. Kaya ang assessment palagi diyan, yes, we are offering our lives to a cause greater than ourselves, pero syempre ay unahin din natin ang safety natin para makakaasa pa rin ang nangangailangan ng tulong sa atin na iligtas sila, no? So, yun po. Sir Tony, alam ko parehas tayo kasi pagka nagte-training tayo, galing din kayo sa operation eh. So pag nagte-training tayo, ang lagi nating sinasabi, sana dito lang tayo magkita sa mga training, wag na kasi ayaw talaga nating rumisponde. Hindi dahil ayaw mong tumulong, kundi ayaw mong may nasasaktan, may nasusunugan. In terms of that, paano makakatulong naman yung mga kababayan? Kasi hindi ka na mareresponde kung walang susunog eh. So Yes, paano makakatulong yung mga kababayan natin na wag naman tayong rumisponde na? Yes sir, no? Talagang yan po ang ating mitiin na magkaroon ng zero fire incident, pero talagang ang hirap i-eradicate yung fire incident na yan. Talagang kaya nga yung aming vision, no, na maisa katuparan yung to have modern and trusted fire and rescue services, building a safe and resilient communities. Kaya ang ating panawagan, yung aktibong partisipasyon ng komunidad para pag-iwas sa sunog. No? Hindi yung pabaya, hindi yung walang pakialam, nagkakaroon pa rin ng sunog. So, hindi naman natin yan talagang ibaliwala. Talagang rirespondehan natin yon. Tama po. Pero tama kayo, Sir Ben, no? Kailangan natin yung aktibong partisipasyon ng komunidad natin na maging magkaroon naman ng malasakit talaga na hindi masunog yung kanilang ari-arian. Pero syempre, alam naman natin na wala naman nananalangin o wala naman na gusto na magkaroon ng sunog sa kanilang mga tahanan, no? Or kanilang mga ekstruktura. Talagang ano lang yan, talagang aksidente, no? Pero mind you, no, Sir Ben, last 2025, meron tayong naitalang 179 arson cases. No, may mga nagsasadya rin talaga na panununog, no, dahil yan sa halimbawa mga concealment of another crime o di kaya sa insurance fraud o di kaya sa mga spite or galit, no? So yun po yung mga sunog din na kuminsan hindi na doon sa stages na fire na pinag-usapan natin, wala na doon sa incipient. Ando na agad sa growth stage. Bakit? Gumamit ng mga gasolina, gumamit ng mga combustible or flammable liquid para mabilis na kumalat ang sunog. And lastly sir, ano po ang inyong panawagan din at mensahe din sa mga kababayan natin? Lalo na ngayon, syempre maraming nangangamba pagka talagang bumaba ang supply ng petrolyo sa atin. Eh syempre hindi naman pwedeng dahil walang supply wala nang mangyayaring insidente na hindi na tayo makakaresponde. So ano po ang maibibigay ninyong assurance sa ating mga kababayan? No, muli po, prevention is better than actual suppression of fire. Tayo po ay makiisa, tayo po ay magtulungan, no? Ang kung titingnan natin ang data natin base dito sa pinag-aaralan natin na insidente ng mga sunog, pangunahing cause ng sunog ay open flame. So pakiusap po yung mga nagluluto, huwag nyo iwan ito. Yung mga kandila na nakasindi gamit pang illumination o di kaya sa mga altar, huwag na natin ilagay yan kung saan-saan, huwag natin ipatong kung saan-saan, ilagay natin sa tamang lalagyanan. No? Kung basihan din natin ang number of fire incidents sa bawat buwan, Abril po ang pinakamataas. Halos nag-average to ng 3,000. At yung March naman ang pangalawa, mga 2,900. Kaya po yung pangalawang insidente ng sunog or cause ng sunog, yung electrical causes naman, no, pakiusap po, i-check palagi ang inyong electrical wiring system. Kung meron na tayong nakikita na may problema tulad ng madalas ng pag-trip off ng breaker o di kaya sumasabog yung fuse o di kaya yung mga patay-sindi na ilaw na wala na mga malakas na hangin, kahit po yung naaamoy natin na sunog na plastic o di kaya goma, no? Palatandaan yun na may problemang electrical wiring system natin. Pa-check na agad sa mga lisensyadong electrician natin. At sa mga electrical appliances naman, huwag iabuso ang paggamit ng kuryenteng kagamitan natin. No, ipahinga natin lalo na pag tag-init. Halos wala nang patayan yung mga electric pan na yan, yung mga air condition, no, at huwag iwanan na naka-plug.
kahit yung extension cord na nakasaksak, so electrically energized pa rin siya. So wag siyang hayaan na nakasaksak lang at iwanan kasi anytime gusto mong gamitin, may available na saksakan. Hindi po pwede yan. Wala pong dapat exposed na electrical extension cord. Dapat yan, or electrical wire. Extension cord naka-expose yan, yes, dahil panandalian lamang. Pero kung yan ay ginamit mo talagang pang matagalan na, no, nasusugatan yan, nagfe-frayed wire yan. So nagiging dahilan din, no. At yun, paulit-ulit rin namin panawagan na dahilan ng sunog yung mga tumpatangkilik diyan na mga bigla na lang sumasabog na mga gadget dahil po hindi DTI approved. No, yung madalas ngayon na available sa bangketa, available sa mga online, yung mga mumurahing mga electrical gadget na sumasabog na lang yung mga lithium ion o di kaya yung mga charger and mga iba pang halintulad. So panawagan natin, mas mainam talaga iwasan ang mapinsalang sunog, no? Para tayo po ay masasabi natin na magkaroon ng ligtas na tahanan, ligtas na community at ligtas na Pilipinas. Okay po, maraming salamat po sa ating naging spokesperson at nakasama at laging kasama po sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao, lalo na pagdating po sa sunog at sa mga emergency, si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang spokesperson po ng Bureau of Fire Protection at hepe rin po ng Public Information Service ng BFP. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang mga first aid at iba't ibang paghahanda sa mga sakuna dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.